Ayun, Happy New Year sa inyong lahat mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik inyong lingkod, Agent Joel, dito sa bayan ng Balongaw, Pangasinan, along Provincial Road po ito. So malapit lang sa National Highway, mga at least 800, 700 to 800 meters. So titignan ko mamaya. So ito yung property, yung umpisa niya. Ayan, mula po doon sa may motor, tapos dito sa part na ito. Kasi pag ganun siya, dito yung muhon niya. Ito yung muhon, bagong relocate lang to. Ayan, sumobra siya dito sa kalsada. So 17,200 232 niya bro, tama ba? 37. So ayun, pag ganito siya, pa-slanting siya. Ayan, hanggang dito sa kinaroroonan ko. Tapos yan yung frontage niya. So nasa 15 meters more or less yung frontage niya. So andun yung muhon, puntahan ko mamaya para makita ninyo. So dito sa harap may tanim siyang mga puno, kamatsili, mahogany, ayan. So ito hindi na nakuha ata no. Iba na to no. Padiretso na lang ganito oh. So meron siyang bahay, concrete siya pero hindi siya tapos, so kailangan ng renovation. So tong bahay na to may 2 kwarto, tingnan natin para po makita ninyo. So ayun, Happy New Year po sa lahat ng ating viewers sa Muchan Joel Vlog. Matagal po akong hindi nakapag-vlog. Maraming salamat po sa pag-aabang. Ayan, ito po yung kanyang bahay. So makikita ninyo, hindi talaga siya natapos. So palitada, bubida. So kung gusto nyo palitan yung bubong, pwede naman. Pero parang matigas itong mga kahoy niya. Maganda. So parang may nakatarang anong tawag doon? May ibon sa taas. Ayun. May ibon na. So ito yung kanyang kwarto, 2. So wala nang nakatira. Ayan. Ayan. So siguro ito yung sala. Ayan. Kasi meron naman siyang pintuan dyan. May kuryente. Ewan ko, tanungin natin kung umaano pa siya. So ito yung kanyang CR. So hindi rin tapos. Lahat naman hindi tapos po. Pero ito ay along Provincial Road na, kasi Provincial Road po itong kanya, going to ano yan kuya po ni Baysiha. So Provincial Road from National Road naman almost 800 meters. So ito yung kanyang likod, maluwang pa dito kung gusto mo magpatayo ng bahay kasi andun yung muhon sa may puno na yan, malapit dun. So pag ganito siya, tapos 2 span na rice land, back to back road to, napakaganda. Back to back road hanggang doon sa may ilog o Karayan sa Ilocano. So ito may slanting kasi dyan so yan, nakuha itong part na ito hanggang dyan sa bahay. So malaki naman itong bahay, kaya nga lang hindi siya natapos. So ayan, hanggang doon sa may muhon doon, tingnan natin para po makita ninyo, para may idea po kayo kung paano po yung slant ng property. Ayan, umislant kasi siya rito So kakaparelocate kasi to, pero hindi pa po nailagay yung mga wala, hindi pa siya nabakuran, I mean. So ito yung kanyang muhon dito, papakita ko lang. So itong puno hindi yan nakuha mga sir, mga madam. Ito yung muhon ng property. Tapos pag ganun kasi siya, diretso doon yung poste kanina na pinanggalingan natin. So doon yung part ng kanyang parang diretsong ganun. So dito sa part na ito, tapos pag ganun naman siya, dire-diretso siya, dire-diretso. So merong hindi pa naayos tong mga boundaries nila, kung ano yung sinasaka pa rin nila, yung pare. Pero may konting nakuha dito sa nakakuha ng konti itong property. So, pero maluwang ito. Maluwang po. Luwang lang pagka po ng property. So may 2 mangga na lang na natira. Dati 5 yan. Pero pinaputol yung iba nung kapatid dati ng ating seller. So ay maluwang po dito. Residential area ito. Itong part na ito. So along residential area, wala ka ng dito, meron na siyang nawasa, meron ding internet, meron ding kuryente. So malapit sa school, elementary tsaka national high school.
walking distance, pwede siya. So at least siguro nasa 300 meters yung high school, or 400, 3 to 400, tapos yung elementary ganun hanggang 500, 400 to 500 meters. So dito yung likod, yung kanyang property. Ito yung isang native na mangga. Ayan. Tapos puntahan ko mamaya doon sa likod. Doon ako mag-i-end kasi meron siyang barangay road doon. Titingnan natin mamaya mga sir, mga madam. So ito yung rice land. So naka second crop na sila. So ibig sabihin kaya ng second crop kasi meron siyang parang nakita ko doon sa drone kasi meron siyang ano doon, irrigation. May siyang irrigation na maliit. Tapos meron pa siyang ano doon, yung Karayan sa Ilocano pero ilog sa Tagalog. So ayun, medyo makulimlim ngayon kaya ganyan po yung video natin. So ayun, ulitin ko, ito ay bayan ng Balongo, Pangasinan. Pangalan po ng kanilang magulang at patay na, so mayroon siyang extrajudicial settlement at ito ay bayan ng Balongo, Pangasinan. So 17,237 square meter. So ang presyo nito ay 6.5 million. Sagot nila capital gain tax, state tax, ayun sagot nila. So ayun, sana magustuhan nyo po ito mga sir, mga madam. Tara puntahan po natin doon sa likod para maipakita ko rin po yung daan doon. So rough road pa lang yun nandun, pero at least ano siya, back to back road siya mga sir, mga madam. Tara po. Ayan, dito na tayo sa likod. Ito yung farm to market road niya. Ayan, so marami ng kabahayan din dyan. Ayan, so andito tayo sa mismong ilog. Ayan yung ilog. So dito naman yung property. Ayan, ito yung property, ito yung boundary. Sa ngayon di ko mahanap yung muhon kasi dito kung saan banda, pero sabi nung may-ari umabot dito. Umabot dito sa may ilog. So meron siyang kawayan. Depende siguro sa pasukat. So ayan, ganun po yung patubig nila dito. Ito yung umpisa. Meron silang kinukuhang patubig dito. Pag kulang yung tubig siguro, pag may tubig dyan sa ilog. At the same time meron siyang parang deep well eh. Bro, yung deep well sa kanya yun? Sa kanya yung deep well? Nakikiano lang. Ito kasi yung boundary ng property, dalawang span. So doon yung part medyo kasi medyo makulimlim ngayon, may ambon-ambon na. So ayan, mas maliwanag pag dito. Ayan yung barangay road, papakita ko mamaya. So boundary niya yung bakod. Yung boundary niya bakod, ayan.